galunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. May I Mr. ask Chairman. the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Manscarpio for drug smuggling? Sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi dahil, hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Ask this former senator, how did you acquire these documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siya mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte, tapos totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya. No? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same bear na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka, kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. And with that, Mr. Chairman, though you might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer.
But with regards to the how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLAC, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Mr. Chairman, pwede naman parallel yan, AMLAC, at the same time, yung waiver, if the president, former president, will sign a waiver with regards to all those bank accounts. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. But I said, if there is an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. At ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Can put to rest this issue of waivers because it's been going back and forth. Former President, be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi Order, please. Order. just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Thank you very much for your apology. It is accepted.